Hindi ko na po alam kung anong iisipin ko tungkol sa aking kapareha. 2 years ko na po siyang live-in partner, DJ Lindsay. 26 years old na po ako, habang 28 years old naman po siya. Meron po siyang anak sa ibang babae, pero hindi sila kasal nung nanay. Simula sa umpisa, alam ko naman yung sitwasyon nila na every weekend, umuuwi yung live-in partner ko sa bahay nung nanay nung bata. Sabi niya kailangan niya kasing bisitahin at makita yung kanyang anak. Wala naman akong magawa kundi umokey lang. Kasi nga, bago pa man din ako dumating sa buhay niya, nauna na sa akin yung kanyang mag-ina. Pero sinisiguro niya naman sa akin na yung bata lang ang pakay niya. Yung bata lang yung binibigyan niya ng oras at wala na siyang nararamdaman para doon sa kanyang ex. Alam mo, DJ Lindsay, sa 2 taon na magka-live-in partner kami, wala naman kaming naging problema. Hindi ako nag-iisip patungkol sa pagkikita nila ng kanyang ex at para silang isang pamilya kapag nagsama-sama sila. Nabahala lang ako 4 months ago. 7th birthday nung bata. Meron silang celebration at nakita ko yung pictures nila na magkakasama nung birthday. Kitang-kita sa mga mukha nila yung saya. Habang iniisa-isa ko yung photos, meron akong napansin na parang kakaiba. Para bang napaka-sweet nila as a family. Meron din silang mga litrato na over sa lambingan. At para bang nakaakbay pa siya doon sa kanyang ex. Habang yung babae naman nakahawak doon sa bata. May holding hands pa. Oo. Kitang-kita ko. May isang photo doon na hawak kamay pa sila. At hindi ko alam kung para lang ba yun sa picture, para sa party, para doon sa bata. Pero alam naman ng lahat na nandito na ako. Na may iba ng partner. Yung nanay. Matapos yung birthday, nakikita ko na nagme-message na yung babae sa live-in partner ko. Ang sabi niya, I miss you. See you sa weekend. Meron pa nga dun isa. Ang tagal naman mag-weekend. Gusto ka nang makita ng anak mo. May mga pabiro pang ang banat yung babae. Gusto ko nang lumabas tayong dalawa. Gusto ka nang makasama ng anak mo pala. DJ Lindsay, hindi ko maiwasan na isipin na baka nagkabalikan na silang dalawa. Alam naman ng live-in partner ko na nababasa ko yung messages ng babae. Ang sabi niya sa akin, wag daw akong mag-alala dahil hindi na naman daw sila magkakabalikan pa. Pero kasi hindi ko matanggap sa isip ko
yung mga nabasa ko. Ano yung mga yun? Parang ang lambing-lambing ng babae sa kanya. Dati naman walang ganun eh. Kaya gusto ko pong malaman, DJ Lindsay. Sa palagay nyo ba, yung ganun na usapan nila ngayon eh, posible kayang nagkabalikan na silang dalawa? Ayokong pag-isipan ng masama yung partner ko. Pero hindi ko rin naman po maiwasan na magduda. Sabihin niyo po sa akin, DJ Lindsay, kung ano po ang dapat kong gawin. Muli, ako si Carla. At ito ang lihim ng aking liham. Lihim ng liham. Hi, Pangga! Oras natin sa Kuploan. Check your time. It's 9:18 in the morning. Mahal ko, Pangga ko, baby ko. Welcome to Lihim ng Liham. At your service all the way till 11 in the morning. Yahoo! Ang nag-iisang girlfriend mo sa radio. My name is Lindsay. Lindsay. Gandang umaga sa lahat po naman talaga naman pong relate sa story ngayon ni Carla. Si Carla na, nag-overthink malala. Paano nga naman siya hindi mag-overthink malala kung ganun yung messages ng babae? Diba? Pero kasi, nagbigay ng word yung jowa mo, Carla, na huwag kang mag-alala dahil hindi na naman kami magkakabalikan. Wow! Alam mo, girl, of all the people in here or sa lahat po ng mga nakikinig sa atin, sa lahat ng mga tao na nakakakilala dyan sa live-in partner mo, ay ikaw mismo ang makakapagsabi kung may katotohanan ba yung assurance na binibigay sa'yo ng partner mo. Diba? May history ba siya of cheating? Once ba nakita mo na talagang parang gustong-gusto niyang bumalik doon sa ex niya? May ibang babae ba siya? Diba? Yung mga ganun. Kasi kung may ganun ngang sitwasyon, diba may history siya na hindi mo siya mapapagkatiwalaan, posible nga na malamang sa alamang may minamagic tong dalawang to. Di syempre sa mata ng iba, sasabihin nila, ano namang masama may anak naman sila. Ganun yun yung mga marites sa gilid, sa kanto. Ano naman masama may anak naman yung dalawang yan, oo. Habang mga nagchichismisan, may mga nakakip-kip na tambo, di ba, sa mga kilikili nila, yung mga ganyan Oo. Mga hindi pa nagluluto ng sinaing yon pero chumichismis agad. Anyway, ano ba ang masasabi mo? Saying hello kay Ana Velasco, kay Ate Lorna, pabati naman. Ate Lorna, hello. Kay Ate Rosie Lopez, good morning. And kay Rosemary Batica, gandang umaga po sa inyo, Jarn. Wow! Irene Villanueva, ang masasabi ko lang, DJ Lindsay, naku, Miss Carla, move on ka na. Hindi kayo para sa isa't isa. It's very, very complicated. Oo. May anak kay ex, know your worth, be. Love you, DJ Lindsay. Love you too, girl. Break agad, yun agad. Nakakaloka. Hindi natin ipaglalaban, Ate Irene. Oo, hindi na ipaglalaban ng mga bagay-bagay. Well, mahirap nga naman kasi kapag nasa ganyang sitwasyon. Kasi ako naniniwala ako bago lang mawala sa isip ko kasi baka mamaya mahuli na naman to, no? Iba kasi ang struggle or iba ang challenge kapag may anak. Gets mo ba? Kasi hindi yung babae yung kalaban mo dyan, hindi yung oras, hindi yung sitwasyon. 'Di ba? Parang ang kalaban mo dyan is yung anak. Yung anak mismo. Kasi ako naniniwala ako na may mga bata talaga na naghihintay ng oras mula sa kanilang mga magulang. 'Di ba? Lalo na 7 years old. Naku, kailangan niyan yung mga magulang niya. Naghahabol yan sa mga magulang yung mga ganyang edad, 'di ba? And minsan mapapatanong ka ano ba, gusto ba nitong makipagbalikan dun sa ex niya tapos iiwan niya na ako. Pero may mga pagkakataon na hindi gustong balikan ng lalaki o babae yung mga past nila, past relationship. Pero
gusto nila yung anak nila palagi nilang nakakasama. Wow! Diba? Doon ako naniniwala. So parang yung pinakakalaban mo dyan is yung atensyon at yung oras niya para doon sa anak. Diba? Epal na lang yung ex. Diba? At saka i-research mo rin bakit ba sila nag-break o sino ba may kasalanan, ano ba naging rason, ba't sila naghiwalay, diba? Kasi baka mamaya trip lang namin maghiwalay kasi wala lang, di lang kami magkaintindihan nung time na yon. O medyo baka may pagkakataon nga na magkabalikan sila or may pag-asa pa. Pero kapag may nagloko, diba, may infidelity na nangyari, malamang sa alamang medyo malabo but it's still possible, no? Sabi naman ni Rhea, "Hay nako, nasistress ako sa'yo ate. Why not doon ka na rin tumira sa ex niya?" Gusto mo yun? Para sama-sama na lang kayong apat, di ba? Ikaw, tapos yung ex niya, yung asawa niya, di ba? Tapos yung anak nila. Oo, all together now. Diba, since payag naman kayo both na mag-share sa iisang lalaki, diba? Kayo both ang mag-usap. Payag yung ex niya na tumira siya sa'yo at payag ka rin naman yata na tumira siya sa ex niya. Naglolokohan tayo dito. Tumira na lang kayo sa iisang bahay para tipid. Alam mo, real talk, no? Diba? Charot-charot lang pero, diba? Nanggigigil ako sa inyo, may pahabol pa. Sabi naman ni Ann, ganyan din yung ex ko. Lagi niyang kasama yung ex niya sa tuwing nasa trabaho ako. Palagi niyang nirarason. Gusto niyang makasama yung anak nilang dalawa. Medyo mahirap yan, be. Oo, pero kung sa anak lang, hindi naman kailangan na matulog sa iisang bahay. Until nag-overthink na ako. Tapos ilang beses ko pang kinausap yung ex. Pero ayun. Yun din po yung rason niya palagi. Kaya sinasabi niya sa akin na dapat intindihin ko po yung sitwasyon kasi meron nga po silang anak. Hanggang sa dumating ako sa punto na nababaliw na ako kasi nararamdaman ko na, sorry na, ang bilis umakyat. Nararamdaman ko na hindi lang sa bata ang dahilan. Hanggang sa dumating na nga po sa punto na kinaibigan ko na talaga yung ex niya. Doon ko nakita kung ano lang ako sa kanya. Na-depress po ako noon, DJ Lindsay, kasi alam ko na hindi lang dahil sa bata yung rason kung bakit sila palaging magkasama. At nag-decide na nga po ako na pakawalan na lang siya at ipaubaya na siya doon sa nanay ng kanyang anak. Masakit sobra pero mas masakit mabuhay kapag lagi kang nag-overthink. Ngayon okay na po ako, nakakatulog na po ako ng may peace of mind. I'm so happy for you, friend. Sabi naman po ni Leia, may chance, baka di ka lang mahiwalayan kasi nga live-in partner mo siya. Kausapin mo ng masinsinan, ready ka kasi dapat sa kung ano mang magiging mangyari. Baka nga gusto na nilang ayusin yung kanilang pamilya pero hindi nila magawa or hindi niya magawa kasi nga nandyan ka. Aray naman, nakakasakit naman yung part na yun. Magsakripisyo ka na lang, ikaw naman ang may sabi na bago ka pa dumating sa buhay ng ka-live-in partner mo, may mag-ina na siya. So, at least doon para sa bata, baka magbalikan pa sila. Be ready na lang ate. Kakatakot naman yung be ready na. Pero may point naman din talaga. Sabi pa dito ni dapat kasi hindi mo inalaw yung ganyang setup at bakit doon natutulog? Parang pumayag ka na rin na mabigyan sila ng pagkakataon na magkabalikan sila. Maraming mangyayari sa buong araw at buong gabi. Yung iba nga kahit binabantayan na, nakakagawa pa rin ng kung ano-ano. May point din. Malay mo naman nasa gitna yung bata. Malay lang. Diba? Well, may point. Tama nga. Parang binigyan mo sila ng pagkakataon na i-rekindle yung kanilang memories together, diba? Magbahay-bahayan. Kasi sabihin, syempre kailangan namin ipakita na okay kami kasi nandyan yung bata. Laging idadahilan yung bata. Ay nako, sabi pa dito, ano ka ba girl? Be ready unless kayanin mo na meron ka talagang kahati hanggang sa huli. Pero kung hindi, ngayon pa lang, set your standards na sa buhay. Dapat maging at peace ka. 'Di ba? Mahirap yan kasi as in, magulo at masasaktan ka lang ng paulit-ulit. Set your standards kung magdadahilan pa, nako, maghiwalay na kayong dalawa habang wala pa kayong anak. On second thought, bakit hindi pa kayo magkaanak?
para yung buong atensyon ng live-in partner mo sa'yo na, 'di ba? Kasi kailangan kang alagaan. Ang ganda ng idea ko. Hoy, 'di ba? Ganyan yung ginagawa ng mga obsessed na babae, 'di ba? Oo. Magpapaanak doon sa lalaki para wala ka na magagawa, may anak na tayo. Sa ayaw at sa gusto mo, may responsibilidad ka dito. Kikitain at kikitain mo ako. Kapag sobrang mahal nila yung lalaki. Mareniho, ay tama yung mga sinasabi ng mga pangga natin, ha? Oo, Carla. Kung nakikinig ka man ngayon, naniniwala ako na dapat kapag pumasok ka sa ganyang sitwasyon, handa yung buong puso mo, as in puso, mind, body, and soul, ganyan. Kasi it's gonna be a long road ahead. Unless talagang mag-decide kayong dalawa na okay, ganito lang, magtitiwala ka sa kanya tapos siya bibigyan ka naman ng assurance. No, wala na kaming chance na magkabalikan because nandyan ka na at mahal na mahal kita. It will always be you. And there's a reason why we broke up. 'Di ba? Bakit hindi kami nagkasama at hindi kami nag-end up being together now? 'Di ba? May rason kung ba't ka nandyan. Kasi mahal kita. Pag mga ganyan yung assurance, wala sanang magiging problema. But the thing is, 'di ba, nagdadalawang isip or 'di ba outbalance itong si Carla kasi nga siguro yung pundasyon ng assurance, ng trust, ng pagmamahal hindi pa ganoon ka lala, hindi pa ganoon ka tibay. Wow. Not enough para hindi ka pag-isipan ng masama or hindi niya pag-isipan ng masama yung kanyang live-in partner. Diba? Sabi dito ni Rosie, sumama ka lagi kapag pupunta siya sa ex at dadalaw sa anak niya. Diba? May pagkati yung ex Ano daw? Ate, hindi ko naintindihan yung ti. Okay. Sabi naman ni Arch, the moment you took this guy in your life, that was the moment you accepted your partner's child and ex. They will always have the connection and that is the child they have together. Dapat siguro involve yourself more sa family dynamics ng partner mo para maging mas comfortable ka sa kanila. So true. So may point talaga yung sinasabi ng iba na dapat involved ka, dapat sumama ka minsan, di ba, magbumili ka ng mga gamit, tapos ikaw mismo yung personal na magdala para makita mo personal, yung ex, ganyan. At para maramdaman ng ex na teka lang, nakakahiya naman dito sa babae, nakakahiya naman dun sa girlfriend ng ng ex ko. Wow. Ang bait-bait niya, ang dami niyang dala sa amin pag pumupunta dito, tapos hindi naman yata tama na gawan ko sila ng masama. Malay mo naman, makonsensya, di ba? Pero may mga nagmamataray na di ba, na ex. Nauna ako sa buhay niya, may anak kami, kaya kahit anong mangyari, wala kang magagawa, akin pa din siya. Okay, sana sinabi mo. Parang hindi ako, anong problema? O sige, sa'yo na. Pag sumama sa'yo na. Huwag mo na ibabalik, ha? Diba? Sabi naman dito, Uy, Lindsay, having a child for the reason of getting your man firmly established with you is not the way. Kaloka ka. Siyempre, charot lang yun. Ano ka ba? Ikaw talaga, Arch, lahat talaga sineseryoso mo dyan. Magpahinga ka na nga dyan sa US. Charot-charot lang. Siyempre, kapag magkakaanak ka, responsibility. What I'm saying is that may mga babaeng ganyan na parang malak na sa kanila yung lalaki. Yun, papayag na sila na magkaanak or gugustuhin na nila na magkaanak na tayo, magka-baby na tayo, ganyan. Para, alam mo yun, di na umalis sa kanila yung lalaki or forever and ever may responsibility na yung lalaki sa kanya. Pero again, hindi naman yun assurance din. It won't give you the security that you will need in the future, no, para talagang ma-secure yung lalaki sa buhay mo. Diba? Ang lalaki, kahit pa ilan ang anak niyan sa'yo, kung gusto niyan umalis, aalis yan. Diyos ko po. Ang lalaki, kahit ilan pa ang anak, kahit nasaan pa, anong trabaho, di ba? Kung gusto niyan sumakabilang bahay, aalis at aalis yan pag gusto niya. Parang di nyo naman kilala yung mga lalaki. Sabi dito na Ate Yoli Ruiz, hello DJ Lindsay, good morning. Good morning Ate Yoli. Kamusta ka naman, Jern? Sana lahat, no? Well, I just hope and pray that yung mga babae na nakikinig po sa atin, lalo na yung medyo mga bata pa, or basta lahat ng mga babaeng nakikinig sa atin won't experience this. Yung tipong nag-overthink ka and outbalance ka sa kung ano bang nararamdaman mo. Diba? Magagalit ka ba? Malulungkot ka ba? Magsi-self-pity ka ba? And all that. No, sana magkaroon tayo ng relasyon kung saan secured tayong lahat. Diba? Yung tipong hindi mo na kailangan magtanong na baka naman nagkabalikan na kayo. Hindi ka na magtatanong kasi naibigay na sa'yo yung security, yung communication is there para sabihin palagi na hindi mo kailangan mag-alala kasi ikaw yung mahal ko,
at wala nang iba. Diba? Aya, tama, Arch. Happy Father's Day. Yes, Happy Father's Month na lang. Gawin na lang nating month. Oo. Happy Father's Month sa lahat po ng mga tatay, nagpapakatatay, mga nanay na parang tatay na din. No? Diba, ginagampanan ng dalawang responsibilidad para sa kanilang mga anak. Diba? At kahit hindi ka dugo, nagsisilbing tatay sa mga tao sa paligid nila. Happy Father's Day and Happy Father's Month po sa ating lahat. Diba? Again, Carla, thank you so much for sending over your story dito po sa Lihim ng Liham and sana maging okay na ang lahat, no? Mag-usap lamang kayo, makipag-usap ka ng malala. Karamihan po ng tanong sa buhay natin ay nasusolusyonan by just asking the right questions to your partner, no? Yung ibang tao kasi hindi nagtatanong they just assume na baka nga nagkabalikan na tong dalawang to. Kasi may mga gantong message Baka mahal pa to ng live-in partner ko kasi ganito silang mag-usap Kasi may anak sila so posible. 'Di ba? Ang dami nating nai-imagine sa isip natin. Ang solusyon lang naman dyan para malaman mo yung tamang sagot is to ask and to trust that person na sabihin sa'yo yung katotohanan. Just ask the right questions. Diba? Yan ang key. Diba? Sa relationship. Ask the right questions. Mahal ko, Panggako, baby ko. 9:34 on the clock. Giving you something from Jaya. This one is called Dahil Nga Ba Sa Kanya. Minsan may mga ganyan, may ibang tao na nagiging dahilan para masira ang relasyon. Pero may mga tao din naman na nagiging dahilan para mumulat ang mata mo sa tamang desisyon.